Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Paghuhukom ng Diyos sa Pilipinas. As nakikita niyo sa harap niyo ay dalawang isda ng patay na dito. Ito ay nasa Rojas Boulevard, Manila, yung sa Dolomite section. Sa May 1, 2026, nakita ko. At nataka ako, bakit kaya? And so nagdasal ako kay Jesus Christ para i-reveal sa akin itong sign. Kasi dalawa to eh. I will understand kung isa lang. Pero sa harap ko lang yan. Meron pa sa ibang parte ng Manila Bay na sa Dolomite section din. Mga isda na lulutang sa ibabaw ng ocean. So sabi ni Jesus Christ sa akin that yung mga isda ng patay na is a sign na judgment ni Father God sa Pilipinas, sa mga Pilipino sa Pilipinas. Kasi ayaw nila magsisi sa mga sexual immorality nila. Ibig sabihin ng sexual immorality, hindi nang yung bakla ka or tomboy, also mga live-in partners, hindi pa kasal, meron ng anak, hindi mga yung lalaki or babae, meron silang kabit, mistress, mister ng meron na silang asawa pero nag-cheat sila sa asawa nila, meaning adultery, fornication, lahat na hindi ng homosexual, LGBT. So itong type of repentance na gusto ni Father God para maging save ang mga nagkasala sa Pilipinas ay alamin ang Word of God. Anong dapat natin gawin para magsisi? So, kailangan mag-pray at basahin ang Biblia para alam natin ano yung kasalanan natin, anong ibig sabihin yun at anong dapat natin gawin. Through the guidance of the Holy Spirit, tuturuan niya tayo para magsisi sa mga kasalanan natin. At when alam na natin ang kailangan gawin, then gawin natin. Araw-araw yan until matanggal ang kasalanan natin. Hindi nang isang salita, isang dasal. Kailangan merong gawa din. Baguhin ang isip, puso, gawain yung desire, mawala yung masamang desire na kung bakla tomboy ka, gusto mo yung kapwa mong press ng kunwari babae ka, gusto mo yung mga babae din, or lalaki ka, gusto mong lalaki. Alisin yung desire sa puso mo. Hindi nang hingi ka ng tanggalin yung desire, pero kailangan malaman mo bakit andun sa puso mo at paano itanggalin through repentance. Same as mga yung fornicators, yung na meron nag-sex bagong magkasal, or adultery, meron ka ng asawa pero meron kang kabit. Dapat alisin yung desire ng masama kasi kasalanan yan, at malaman mo bakit
andyan sa puso mo? Bakit gusto mong gawin yun? At hingi kang tulong kay Jesus Christ and the Holy Spirit para baguhin mo ang puso mo at isip mo. At once na malaman mo ang katotohanan, then change mo ang buhay mo through the Word of God by applying the Word of God in your life every day. Parang kung babae ka, tomboy ka, at makita mo ang babae at alam mo masama ang magtingin sa babae ng gusto mo siya sa puso mo kasi maganda siya, alisin mo sa isip mo, tandaan mo na kasalanan yon at hindi ka papasok sa langit kung iisipin mo yon. And then when natanggal mo siya, replace it kay Jesus Christ, yung salita niya that kailangan malinis ang puso natin at isip natin. Always pleasing to the Lord ang lahat ng gawain natin. And then move on in life. Continue to study anong will ni God sa buhay mo at gawin, sundin mo. Tapos sabi daw ni Jesus Christ, kasi madaming mga Pilipino na yun ay gusto nila to be loved, and yung hindi nila na control ang lust nila sa puso nila. So na increase ang wickedness of sexual immorality sa Pilipinas. So yung protection and grace ni Father God, He will take away sa Philippines at paparusahan ang Pilipinas kasi ayaw nila magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Itong focus ay sexual immorality. Ang daming Pilipino ganon, very bitter-hearted and insecure, and parang meron sila yung attitude ng alam ko lahat to, alam kong kailangan ko gawin, ayaw nilang pasabihan ang dapat nilang gawin ng tama, at very superior ang attitude ng mga Pilipino in the Philippines. I'm talking about the majority na yun, hindi lahat, majority. And so yung judgment ni Father God sa mga Filipinos, ito nang sa mga Filipinos sa Pilipinas. Okay? Ang daming magkakasakit kasi ayaw nila magsisi sa kasalanan ng sexual immorality. Na yun, kung nakasakit ka, God is giving you a chance magsisi sa kasalanan mo. At yung tignan mo yung puso mo and reflect sa buhay mo, and meron ba akong kasalanan? Nagpa-practice ba ako ng sexual immorality sa buhay ko? Kung oo, then magkumbaba ka, aminin mo kay Jesus Christ, hingi kang patawad at hingi kang lakas loob para magsisi at alamin anong dapat mong gawin para mawala yung desire, alisin yung kasalanan sa puso mo at sa buhay mo, at gawin mo ang kalooban ng Diyos. Pero yung mga taong meron na silang sakit and ayaw pa rin nila magsisi, matigas pa rin ang puso nila,
Then, one day, mamatay sila sa sakit nila at pupunta sila diretso sa impyerno. Kasi sabi ni Jesus Christ, hindi makapasok ang mga tao kung hindi sila nagsisi sa mga kasalanan nila. So, ito ang warning sa lahat ng mga Pilipinos. Katulad din ako kasi nasa Pilipinas ako. So, hindi nang nasabi ko itong mensahe para sa lahat and exclude ako. Hindi. Kasama din ako doon. So, nagre-repent din ako. And, warning lang to galing kay Jesus Christ para sana ma-soften ang heart ng madaming Filipinos at mag-repent para makapasok sa langit. Kasi anytime pwede tayo mamatay mamaya, bukas, next year, or pwede din babalik si Jesus Christ na rapture. Ready ba tayo? Ready ba tayo si Jesus Christ will judge us na kung mamatay ka na yun, alam mo ba talaga pupunta ka sa langit? Na sisi mo na lahat ng kasalanan mo? Nga baguhin mo ang buhay mo? Kung hindi pa, now is the time. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. So, ito ang end of the message. May Jesus Christ bless you.